Sa isang mataong palengke, may isang binatang si Kiao Mu na tila mas abala sa pang-aasar sa may-ari ng tindahan ng karne kaysa sa pakikipagtawaran. Hoy, amo, itong tindahan mo ng baboy, nagtitinda ka rin pala ng pipino. Itong mga pipino mo, siguradong hindi kasing tigas ng 2 pipino ko. Hiwain mo na rin yan para sa akin, gawin mong giniling. Huwag mong isasama ang buto, ha? Hindi na napigilan ng may-ari, si Zheng Tu, ang galit. Naglitawan ang mga ugat sa kanyang noo, at namula ang kanyang mga mata na parang dugo. Buwisit na bata, nandito ka ba para manggulo? Hindi natakot si Kiao Mu at nagpatuloy sa pang-aasar, nahulaan mo. Ano, hihiwain mo ako. Pagkasabi nito, tumalon si Zheng Tu sa mesa, itinaas ang hawak na kutsilyo. Tarantado, gagawin kitang giniling. Ito mismo ang hinihintay ni Kiao Mu. Ngumisi siya ng mapanlin lang. Ha, talaga nga, isang taong marunong sa martial arts. Zheng Tu, pinatay mo ang buong pamilya kong Kiao. Ngayon, kukunin ko ang buhay aso mo. Tikman mo ang ikawalong ehersisyo ng aking aerobic dance. Ngunit kakaway-kaway pa lang siya ng kamay at paa, tinamaan na siya ng isang hiwa sa ulo. Tumalsik ang dugo at ganoon na nga ang ating bida, si Kiao Mu, ay opisyal ng pumanaw. Habang tulala pa ang mga tao, mabilis na kinuha ni Zheng Tu ang kariton ni Kiao Mu at humarurot paalis. Sa sandaling iyon, mula sa bangkay ni Kiao Mu, walang nakapansin sa isang sinag ng liwanag na lumipad sa isang tabi. Dahan-dahan itong nagtipon at naging si Kiao Mu ulit, walang pinagbago. Itle, ang sakit. Ang sarap din pala ng pakiramdam kapag hinihiwa ka. Walang pakialam na lumapit si Kiao Mu sa kanyang bangkay, kinuha ang pitaka, at bumulong sa sarili, grabe naman ang pagkamatay ko. Sistema, dapat bigyan mo ako ng maraming benepisyo. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang notifikasyon mula sa sistema. Antas ng pagtataya sa kamatayan, si kasanayang gantimpala sa kamatayan, 10 puntos. Balanse ng puntos ng kasanayan, 20 puntos. Bilang ng muling pagkabuhay sa loob ng 7 araw, 4 paghahati 5. Puntos na ginamit sa paglago ng kasanayan, 5 puntos. Longevity Fist, Luin Evecthin, pagpapalakas ng enerhiya, panimula, 100%. Iba pang gantimpala, paglago ng ki at dugo. Naningkit ang mga mata ni Kiao Mu. C-level. Unang beses na magbukas ng C-level na pagtataya. At napuno agad ang panimulang antas ng Longevity Fist. Teka, nabawasan ang skill points ko. Ito pala ang tamang paraan para gamitin ang sistema. Gamitin ang skill points para sa proficiency. 5 puntos para sa panimula ng Longevity Fist. Ano kaya ang mabibili ng 20 puntos na ito? Sistema, ilagay mo lahat sa Longevity Fist. Ngunit hindi tulad ng inaasahan, nagpakita ang sistema ng paalala. Ang kamatayan ng host ay hindi nakamit ang pamantayan. Ang feature na ito ay hindi pa na-unlock. Hanggang sa panahong iyon, ang sistema ang random na maglalaan ng puntos. Agad na napagtanto ni Kiao Mu na ang sistema ay tila hinihikayat siyang maghanap ng kamatayan. Pero sakto lang, iyon din ang gusto niya. Plano ni Kiao Mu na gamitin si Zheng Tu para subukan ito. Ayon kay Ateksu, Kiao Kangsu, si Zheng Tu ay isang lihim na tauhan ng Gujia Hui. Sa pagkakataong ito, hindi siya basta-basta susuko hanggat hindi siya namamatay ng ilang beses. Sa ibang lugar, sa isang abandonadong templo, nagmamadaling nagsusulat ng liham si Zheng Tu para sa kanyang nakatataas. Mahal na pinuno, hindi ko napigilan ang sarili ko ngayon at napatay ko ang isang demonitong bata. Sabi niya, naghihiganti siya para sa pamilyang Kiao. Pero kalahating taon na ang nakalipas mula ng lipuli ng ating Gujia Hui ang pamilyang Kiao, walang natira. Kakaiba ito. Pagkatapos isulat ang liham, dali-dali niya itong ikinabit sa paa ng kalapati, puno ng kaba. Posible kayang may nakaligtas sa pamilyang Kiao at naghahanap ng paghihiganti sa akin. Paano man, lahat ng angkan ng Kiao ay napatay na. Buti na lang mabilis akong kumilos. Sakto sa oras na iyon, naramdaman niyang may tao sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. Nang makita si Kiao Mu, napasigaw siya sa takot. Ah, hindi ba't patay ka na? Matalim ang tingin ni Kiao Mu na sumagot, ako si Kiao Jing. Ang pinatay mo ay ang kapatid kong si Kiao Mu. Pagbabayaran mo ang utang mong dugo. Tikman mo ang lihim na pamana ng aming pamilya. Pagkasabi nito, sumugod si Kiao Mu nang walang balak umiwas. Nakita ni Zheng Tu na kamukhang-kamukha nito ang napatay niya kanina, kaya natakot siya at winasiwas ang kutsilyo. Dahil hindi umiwas, tumusok ang kutsilyo sa braso ni Kiao Mu at naipit doon. Kahit sobrang sakit, pinilit ni Kiao Mu na ngumiti. Ang kutsilyo mo, nasa kamay ko na. Takot ka, no? Unang beses makakita ni Zheng Tu ng ganitong klaseng baliw. Namutla siya. Natatakot ako, kapatid. Pwede bang tingnan mauna? Una kung ano ang nasa kamay mo bago ka magsalita. Sinabi mo bang nasalo mo yan? Halika, kung may tapang ka, patayin mo ako. Kahit masakit, determinado si Kiao Mu na hindi magpatalo sa ora. CJ, patayin mo ako. Napailing na lang si Zheng Tu sa nakikita.
Baliw, pareho kayong magkapatid na mga siraulo. Kahit anong pilit niya, hindi niya mahugot ang kutsilyong bumaon sa braso ni Qiao Mu. Talagang naipit na ito. Sa pagkakataong iyon, sinuntok ni Qiao Mu si Zheng Tu kaya tumalsik ito. Dumugo ang ilong ni Zheng Tu na lubos ng nagalit. Ang pangalan mo Qiao Jing, tama? Iba ka nga sa kapatid mo, lalo na sa lakas na pinaghirapan mong sanayin. Minaliit kita, pero hindi na maulit ito. 5 minuto ang lumipas, si Qiao Mu, bilang Qiao Jing, ay tuluyan ng namatay matapos ang matinding labanan. Si Zheng Tu naman ay hindi rin nakaligtas ng walang pinsala, humihingal na parang aso. Itong isang ito, para sa kapatid niyang naghihiganti, matapang at walang takot sa kamatayan. Tunay na lalaki kahit medyo may sira sa utak. Pagkatapos, sumipol siya at tinawag pabalik ang kalapati kanina. Nagbago ang sitwasyon. Kung naipadala na ang liham kanina, baka magdulot pa ng hindi pagkakaunawaan kay Pinuno. Sakto sa sandaling iyon, isang piraso ng kahoy ang lumipad at muntik nang tumama sa mukha ni Zheng Tu. Kasunod nito, muling lumitaw si Qiao Mu, agresibong sumisipa. Sino kang nangahas pumatay sa kapatid kong si Qiao Jing? Magbayad ka. Sa pagkakataong ito, wala nang lakas si Zheng Tu para magtaka pa. Determinado siyang tapusin ang sinumang susugod. Mabuti, kung naghahanap kayo ng kamatayan, lahat kayo ay papatayin ko. Matapos ang isang mahirap na labanan, 4 na beses niyang napatay si Qiao Mu. Humihingal na siya. Pinatay ko ang bata, dumating ang mas matanda. Hindi pa ba tapos? Ilan pa ba kayong magkakapatid? Matatapos pa ba ito? Samantala, si Qiao Mu ay nagtatago sa isang tabi, maingat na tinitingnan ang sistema. Pagtataya sa kamatayan, nakuha, 6 na puntos ng kasanayan. Natitirang balanse, 31 puntos. Bilang ng muling pagkabuhay sa loob ng 7 araw, 1 na lang. Longevity Fist, umabot na sa antas ng Kisanay Proficient. Dagdag na gantimpala, lakas, ki at dugo. Pagkatapos tingnan, pinagsama-sama ni Qiao Mu ang kanyang mga natutunan matapos mamatay ng 4 na beses. Unang beses, negatibo 5 puntos, Longevity Fist, panimula. Pangalawang beses, negatibo 2 puntos, Proficiency tumaas ng 20%. Dalawang sumunod, tig 1 puntos lang ang nabawas, Proficiency tumaas ng 40%. Mukhang habang tumataas ang antas, mas maraming puntos ang nababawas, at mas mababa ang pagtataya. Ang random na puntos na makukuha ay mas kaunti. Hindi pwedeng paulit-ulit na AI Farm B ang isang tao. Isa na lang ang natitirang muling pagkabuhay. Mahirap maghiganti nito. Siguro, pagkatapos ng 7 araw na lang ulit. Ngunit matapos pagmasdang mabuti ang kalagayan ni Zheng Tu, nagdesisyon siya. Hindi pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Siya ngayon ay hinang-hina na dahil kina pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, at pang-4 na kapatid. Ito na ang pinakamagandang oras para kumilos. Sa ika-4 na laban, halos tabla na kami, gamit lang ang 20% proficiency ng Longevity Fist. Pagkatapos tumaas nito, hindi imposibleng manalo. Sulit subukan ulit. Kailangan kong matapos agad ang misyon para makuha kay Ateksu, Qiao Kangsu, ang susunod na cultivation technique. Hindi na malaya ni Zheng Tu ang panganib na paparating. Nakatutok pa rin siya sa bangkay sa harap niya. Bawat bata ay magkakamukha, at bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang lakas nila ay tumataas, at ang kanilang porma sa kamao ay lalong nagiging sopistikado. Ang huling namatay, halos kasing lakas ko na. Kung may darating pa, baka hindi ko nakayanin. Pagkasabi nito, bigla siyang tumahimik at tumingin sa may pintuan. Naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Kinilabutan siya. Sigurado wala na. Sakto sa sandaling iyon, ang pamilyar na boses ay umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Siyempre meron. Nang makita ang mukhang iyon na walang pinagbago, napanganga si Zheng Tu sa gulat, pinagpapawisan ng malapot. Habang hindi pa siya nakakabawi, nagpakawala si Qiao Mu ng isang buong lakas na atake, pinadala siya sa kabilang buhay. Natapos na ang target ng misyon. Kinuha ni Qiao Mu ang pitaka at ang impormasyon, ito ang liham na isusulat sana ni Zheng Tu para sa Wu Jiahui. Hindi mali ang investigasyon ni Qiao Kangsu. Si Zheng Tu nga ay sangkot sa masakar ng pamilyang Qiao sa Hanyang. Unang pagkamatay ko sa ilalim ng kanyang kutsilyo, nakakuha ako ng firang. May kinalaman kaya ang pagtataya sa kamatayan sa pagkakakilanlan ng pumatay sa akin? Kung mamamatay sa kamay ng masama, mas mataas ang pagtataya? Kailangan kong kumpirmahin ito. Ang isa pang liham ay nakasulat sa parang itadpole script, sulat ulok-ulok, hindi niya maintindihan. Dalhin ko kaya kay Ateksu, Qiao Kangsu, baka may makuha pa akong benepisyo. Matapos ayusin ang mga nakuha, maingat na tinakpan ni Qiao Mu ang kanyang mukha at pumunta sa isang maliit na eskinita sa labas ng Yan City. Ateksu, nakauwi na ako. Kakasabi pa lang niya, isang babaeng maganda na may puting tela na nakapiring sa mata ang nagbukas ng pinto. Saan ka galing?
Ngunit bigla niyang binawi ang kamay, puno ng pag-aalala. Hindi iba ang boses mo. Hindi ikaw si Kiao Mu. Nang makita ito, medyo humanga si Kiao Mu sa talas ng pandinig nito. Hindi nga maikakaila, isang bulag na babaeng mag-isang namuhay ng mahigit kalahating taon. Ang talas ng pakiramdam, tumaas ang ki, dugo at lakas ko. Itong katawan, bukod sa mga muscle, pati boses ko parang sa matandang lalaki na. Hindi alam kung paano magpapaliwanag, dali-daling nagdahilan si Kiao Mu na lahat ng lalaki ay dumadaan sa ganitong yugto. Kahit sinabi niya iyon, hindi pa rin masyadong naniniwala si Kiao Kangsu. Talaga? Hindi ako naniniwala. May ebidensya ka ba na ikaw si Kiao Mu? Agad na sinabi ni Kiao Mu ang pamilyar nilang linya, hindi ka ba talaga apelyidong Ning? Sa loob ng isang buwan, paulit-ulit niyang tinanong ito, halos ikainis na ni Kiao Kangsu. Para makumpirma, lumapit si Kiao Kangsu at inamoy si Kiao Mu. Para sa isang bulag, ang pandinig at pang-amoy ang tanging paraan para maramdaman ang paligid. Biglang nakatanggap ng benepisyo, nasiyahan si Kiao Mu. Ang lapit naman. Ang saya. Matapos ang ilang sandali ng pag-amoy, nakumpirma ni Kiao Kangsu na si Kiao Mu nga ito. Sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang karaniwang palalong anyo. Mula nang malipol ang pamilyang Kiao, palaging kumikibot ang mga mata ko. Senyales ito na malapit nang magbukas ang aking heavenly eye. Walang anumang bakas ang makakatakas dito. Kaya, huwag mo akong isiping lolokohin. Nang marinig ito, napailing na lang si Kiao Mu. Pwede bang huwag kang magyabang? Heavenly eye. Ako naman, may syaringan. Hindi na nakipagtalo pa, inilabas ni Kiao Mu ang mga nakuha niya kanina at nakangiting sinabi, tama, tama. Sa pamilyang Kiao, ikaw na lang ang natitirang martial saint. Hindi ka pinatay dahil likas kang may espiritual na pakiramdam at pambihirang talino. Nga pala, ate, kailan mo ituturo sa akin ang ikalawang kabanata ng Longevity Fist, Luin Adedfen? Sumagot si Kiao Kangsu, huwag kang masyadong ambisyoso. Para makabuo ng internal na enerhiya, ni Evedi, kailangan mo munang palakasin ang iyong ki at dugo at dagdagan ang iyong lakas. Ang prosesong ito ay abuti ng hindi bababa sa 5 o 6 na taon. Pagkasabi nito, pinatigas ni Kiao Mu ang kanyang mga kalamnan sa puwit at sumingit, hindi ba't gusto ko lang makapaghiganti agad para sa iyo? Hindi ba't nag-usap tayo na tuturuan mo ako ng Longevity Fist, at ako ang maghihiganti sa paglipol sa pamilyang Kiao? Saka, pakiramdam ko, malapit ko nang makumpleto itong yugto ng pagpapalakas ng katawan. Nang marinig ito, iniunat ni Kiao Kangsu ang kamay, hinawakan ang braso ni Kiao Mu, at pinisil-pisil. Ang tigas ng bibig mo. Titingnan ni ate ang buto mo para malaman kung gaano ka pakalayo sa pagiging dalubhasa. Bigla, may nahawakan siyang matigas. Kung ano-ano ang naisip ni Kiao Kangsu, namula siya at sumigaw, ano itong pinapahawak mo sa akin? Inosenteng iwinagayway ni Kiao Mu ang kanyang braso. Siyempre braso ko. Ano bang akala mo? Nahihiyang nag-iba ng usapan si Kiao Kangsu. Kem. Isang buwan pa lang tayong magkakilala, nagawa mo nang magsanay ng ganito. Isa ka kayang henyo sa martial arts. Para makumpirma, maingat niya itong sinuri ulit. Ang hiwaga ng pagpapalakas ng katawan, Luin Nefi, ay talagang nangangailangan ng sipag at tiyaga, walang shortcut. Ngunit hindi siya pinatapos ni Kiao Mu at binawi ang kamay. Kung naramdaman mo na rin namang hindi masama ang pagsasanay ko, bakit hindi mo na ituro sa akin ang susunod na bahagi ngayon? Nang mabanggit ito, naningkit ang mga mata ni Kiao Mu. Ang Longevity Fist, ang eksklusibong martial art ng pamilyang Kiao ng Hanyang. Kung maaabot ang perpektong antas, makakamit ang estado na, huwad ngunit hindi humihina, Dendisoy, isang paunang pamamaraan na angkop para sa cultivation tungo sa immortalidad. Kailangan kong makumpleto ang pagsasanay nito sa lalong madaling panahon. Ito ang landas ko sa pag-aaral. Kakaisip pa lang sa pagiging immortal, tumutulo na ang laway niya. Sa sandaling iyon, habang umiinom ng tsaa si Kiao Kangsu, sinabi niya, kahit na hindi masama ang pagsasanay mo, 1 buwan pa lang naman iyon. Si Zheng Tu, kahit hindi pa nakakabuo ng internal na enerhiya, ang kanyang mga braso ay mailakas na 100 kilo. Sa hinaharap, kapag natapos mo na ang pagpapalakas ng katawan at napatay mo si Zheng Tu, ituturo ko sa iyo ang mga susunod na hakbang. Si Kiao Mu ay nasa alapaap pa rin dahil sa pangarap niyang maging immortal, at kaswal na sumagot, hindi na kailangan sa hinaharap. Tapos ko na. Napatay ko na si Zheng Tu. Nang marinig ito, napasigaw si Kiao Kangsu. Paano nangyari iyon? 1 buwan ka palang nagsasanay ng martial arts, napatay mo na si Zheng Tu. Napakahirap paniwalaan yan. Para patunayan, inilabas ni Kiao Mu ang liham na nahanap niya. Hindi lang napatay, nahanap ko pa itong liham mula sa kanya. Nakakainis, hindi ko maintindihan itong sulat ulok-ulok. Kahit hindi nakakakita, hinawakan ni Kiao Kangsu ang liham.
Sulat ulok-ulok. Ang sulat ulok-ulok ay isang uri ng lihim na kodigo ng Gujayhui para sa kanilang panloob na komunikasyon. Mukhang napatay mo nga si Zhengtu. Dahil napatay mo na si Zhengtu, ituturo ko sa iyo ang susunod na kabanata ng Longevity Feast, Luin Adetifane, gaya ng ipinangako ko. Umupo ka sa harap ko at makinig habang itinuturo ko sa iyo ang mga salita. Kalahating oras ang lumipas, naibigay na ang lahat ng salita kay Kiao Mu. Nang mapansin niyang hindi tumaas ang kanyang proficiency, napagtanto ni Kiao Mu na mas mapapabilis ang progreso sa pamamagitan ng mga gantimpala ng sistema. Nagplano siyang maghanap ng mas malakas na kontrabida kaysa kay Zhengtu para hamunin, determinado siyang maghanap ng kamatayan ayon sa sistema. Pagkatapos ituro ang mga salita, naglabas si Kiao Kangsu ng isang maliit na kwaderno. Ito ang paraan para i-decode ang sulat ulok-ulok na iyan. Tingnan mo at isalin mo sa akin ang nilalaman ng liham. Kinuha ni Kiao Mu ang kwaderno at ikinumpas ang kamay sa harap ni Kiao Kangsu para kumpirmahin kung talagang hindi nakakakita ang mga mata nito. Nakahanap pa ng sikretong aklat, baka nagbubulag-bulagan lang. Maingat na sinuri, binasa ni Kiao Mu nang malakas ang nilalaman ng liham. Sa liham, mukhang sinasabi na ang emperador ng dakilang yan, Vivim, ay aalis ng kabisera ng imperyo para sa isang paglalakbay sa malapit na hinaharap. At ang Gujayhui ay naghahandang tipunin ang mga miyembro para patayin ang emperador ng dakilang yan. Nang marinig ito, nabigla si Kiao Kangsu, napahampas sa mesa at tumayo. Ang Gujayhui ay nagbabalak patayin ang emperador. Saan? Paano ang schedule ng pag-alis ng emperador? May mas detalyado pa ba? Nakalulungkot, umiling si Kiao Mu. Hindi sapat ang mga kodigo sa maliit na kwadernong ito. Nagawa ko lang pagtagpi-tagpiin para mabasa. Ang eksaktong oras at lugar, hindi ko ma-decode. Nang marinig ito, napakuyom ng kamao si Kiao Kangsu, naggangalit ang mga ngipin. Ang Gujayhui talaga, ang lakas ng loob. Pero kung sila ang kikilos, talagang may posibilidad. Dahil walang alam tungkol sa organisasyong ito, napanganga si Kiao Mu. Ganoon ba kalakas ang Gujayhui? Ipinaliwanag ni Kiao Kangsu, noon, sinabi ko lang sa iyo na ang Gujayhui at ang Martial Saint ang lumipol sa ating pamilyang Kiao. Hindi ko sinabi ang dahilan. Ang Martial Saint ay kilala bilang pangalawang pinakamataas na nilalang sa martial arts sa buong mundo. Itinatag niya ang Gujayhui at nilipol ang maraming pamilya at sekta ng martial arts gamit ang kanyang lakas. Kinuha pa niya ang mga lihim na teknik ng martial arts na itinuturing na kayamanan ng bawat sekta at ginawang parang sarili niya para malayang maipabasa sa mga miyembro upang mapataas ang lakas ng organisasyon. Ang Longevity Fist ng ating pamilyang Kiao, isang pambihirang martial art na itinuro ng unang ninuno na namuhay sa bundok, ay hindi rin nakaligtas sa kanilang mga kamay. Itinuro ko sa iyo ang Longevity Fist hindi dahil umaasa akong malilipol mo ang Martial Saint. Umaasa lang ako na kapag naging dalubhasa ka na, mapuputol mo ang mga pakpak ng Gujayhui para ako mismo ang makakapatay sa Martial Saint na iyon. Hindi napigilan ni Kiao Kangsu ang kanyang emosyon, bumugso ang matinding puot. Naramdaman ito ni Kiao Mu na nahimik sandali at biglang nagbigay ng ideya. May naiisip ako. Siguro, pwede kong subukang pumasok sa loob ng Gujayhui. Nang marinig ito, napanganga si Kiao Kangsu sa gulat. Nasisiraan ka na ba ng bait sa kakapraktis? Gusto mong sumali sa Gujayhui? Napahampas sa mesa si Kiao Mu. Una, sasali ako sa loob ng Gujayhui. Pagkatapos, papatayin ko ang emperador bilang isang asesino ng Gujayhui. Sa ganoong paraan, siguradong magpapatayan ang korte ng dakilang yan at ang Gujayhui. Kung hindi ako makakapasok sa Gujayhui, patuloy kong haharapin ang mga tao ng Gujayhui, sisikaping makuha ang kumpletong plano sa pagpatay sa emperador. Sa oras na iyon, pwede rin akong kumilos bilang asesino, guluhin ang sitwasyon para ang Gujayhui ang managot sa galit ng korte, para ang paghihiganti mo ay mas maagang matupad. Siyempre, hindi tinanggap ang mga walang katuturang salitang ito. Hinampas ni Kiao Kangsu ang mesa bilang pagtutol. Ang iniisip mo, Haoksuan, ay halos isang dead end. Ngunit si Kiao Mu ay may sariling plano para lumakas. Ito ay pagkakataon para maging asesino na papatay sa emperador. Kung mamamatay bilang asesino, baka makasulat pa sa kasaysayan. Ang ganitong kamatayan, siguradong mataas ang pagtataya. Isa pa, isang organisasyong itinatag ng pangalawang pinakamalakas na martial artist sa mundo, may maraming koleksyon ng martial arts, at madaling mababasa ng mga miyembro. May kompletong bersyon pa ng Longevity Fist. Hindi ba ito ang pinapangarap kong lugar para mag-level up? Perpekto. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin ang mga totoong iniisip niya. Naghanap si Kiao Mu ng pinakamakatuwirang dahilan. Kung ganoon kalakas ang Martial Saint gaya ng sinabi mo, halos imposible ang paghihiganti. Pinakamarami, makakagawa lang tayo ng ilang gulo sa Gujayhui. Kaya, ito na ang pinakamagandang paraan.
Nang marinig ito, nabigla si Qiao Kangsu at sumigaw, pero mamamatay ka. Pinilit ni Qiao Mu na pigilan ang tawa at buong tapang na sinabi, ano ang dapat ikatakot sa kamatayan? Mula nang mawala ang kanyang paningin, naging mas matalas ang pakiramdam ni Qiao Kangsu. Walang bahid ng kasinungalingan, mas nangingibabaw ang excitement at pananabik. Seryoso siya, pero ano ang gusto niya? Ang longevity fist, kumpara sa buhay niya, ay talagang walang kwenta. Ano pa ang maibibigay ko sa kanya? Baka ninanasa niya ang katawan ko. Habang lalong nag-iisip, lalo siyang napapalayo sa imahinasyon, namumula ang mukha. Nang tanungin ni Qiao Mu kung ano ang iniisip niya, nanginginig siyang tumalikod. Naramdaman ko lang na hindi ko masuklian ang malaking utang na loob. Mayroon pa bang magagawa ako para sa iyo? Nang mabanggit ang usaping ito, agad na naging seryoso si Qiao Mu. Tungkol dyan, meron nga, at ikaw lang ang makakagawa nito. Nadala rin si Qiao Kangsu sa seryosong himig at nagtanong kung ano ang kailangan niya. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay, sikreto. Napabuntong hininga na lang si Qiao Kangsu at pumayag. Kung hindi nga siya takot mamatay, hayaan na muna siyang subukan. Nang makamit ang layunin, kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Qiao Mu. Nagtanong siya tungkol sa susunod na target ng Gu Jiahui. Dahan-dahang tumayo si Qiao Kangsu at binanggit ang isang pangalan, ang punong lungsod ng Yan City, si Guyan. Sa mga lansangan, ang mga tao ay binubugbog ng malupit, nagtutulakan sa pagtakas. Dumating na si masamang Yaong Master Go. Takbo na! Yaong Master Go, patawad. Itong si Yaong Master Go ay namamasyal lang pero maraming bantay na kasama, napakaangas ng dating. Bigla, nakakita siya ng isang mag-asawa sa tabi ng daan at itinuro sila. Dalhin niyo rito ang magandang iyon. Nang matarget, sabay na bumunot ng espada ang mag-asawa para ipagtanggol ang sarili. Huwag kang umasa, walang hiya. Mamatay man ako, hindi ka magtatagumpay. Sakto sa oras na iyon, lumitaw ang mga maskuladong bantay sa tabi nila, hinawakan ang kamay ng lalaki. Ginoo, pinapatawag ka ng aming Yaong Master para mag-usap. Nanginig ang buong katawan ng babae nang makita ito. Ang tao na sinasabi niya ay hindi na napigilan pa, determinadong lumaban hanggang sa huli ang mag-asawa. Nang makita ito, kumunot ang noo ni Yaong Master Go sa galit. Turuan niya ng leksyon itong bastos na babaeng hindi marunong tumingin sa dinaraanan. Nang matanggap ang utos, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng maskuladong bantay. Sa kanilang malalaking katawan, madaling nakontrol ang mag-asawa, hindi na makalaban. Sa gitna nito, lumitaw si Qiao Mu mula sa dilim, nagniningning ang mga mata patungo kay Yaong Master Go. Blag! Tumalsik si Yaong Master Go mula sa kanyang kabayo, hawak na ni Qiao Mu. Hindi pa rin niya namamalayan ang sitwasyon, malakas na nagbanta, bata, bitawan mo ako. Ang tatay ko ang punong lungsod dito sa Yan City. Inilapit ni Qiao Mu ang tenga sa kanya at nang aasar na nagtanong, tapos. Bumubula ang bibig ni Yaong Master Go, namumula ang mata sa galit, tumatalsik ang laway. Malapit nang dumating ang tatay ko, hindi ka makakatakas. Sa oras na iyon, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay. Nang marinig ito, halos magdiwang ang puso ni Qiao Mu. May ganito palang kagandang bagay? Plano ko lang sanang maging bayani, patayin ang anak ng punong lungsod, tapos hintaying patayin ako ng mga alagad na ito. Pero kung mapapatay ako mismo ng punong lungsod, tiyak na tataas pa ng isang antas ang pagtataya sa kamatayan ko, hindi ba? Tama nga ang iniisip niya, lumitaw ang notifikasyon ng sistema. Mabuting gawa, Righteous Act. Pagtataya sa kamatayan, inaasahan, si panandang pandagdag, tumataas. Unang beses lumitaw ang paalala tungkol sa pagtataya sa kamatayan. Naramdaman ni Qiao Mu na sumasang-ayon sa kanya ang sistema, nanginginig siya sa tuwa. Sa sandaling iyon, ang mga maskuladong bantay na umaatake sa mag-asawa ay sabay-sabay na sumugod para protektahan si Yaong Master Go. Nang makita ito, sumigaw ang lalaki para magbabala, maraming salamat, dakilang bayani, sa iyong tulong. Ngunit, napakalakas ng kapangyarihan ng taong ito, hindi ka namin pwedeng idamay. Dakilang bayani, tumakas ka na. Walang pakialam si Qiao Mu, diretsong sinampal si Yaong Master Go doon mismo. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Pagkatapos gawin iyon, sumigaw si Qiao Mu, lahat kayo, huwag gagalaw. Kundi, papatayin ko siya. Hindi na nangahas pang lumapit ang mga bantay, dahan-dahang umatras ng maingat. Si Yaong Master Go ngayon ay mas maamo na, nagmamakaawa. Bayani, patawad, ang buong lungsod na ito ay akin. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang, ibibigay ko sa iyo. Huwag mo lang akong patayin. Ngunit biglang nagalit ng husto si Qiao Mu, binigyan pa siya ng ilang sampal. Huwag kang susuko, tawagin mo na ang tatay mo rito. Hindi nagtagal, papalapit na ang yabag ng mga kabayo. Ang dumating ay si Guyan, ang punong lungsod ng Yan City. Mula sa malayo, hindi mahirap makita ni Qiao Mu na napakalakas ng aura ng taong ito. Sa isang sigaw lang, nagdulot ito ng matinding presyon sa lahat ng nasa paligid. Nang makita ni Qiao Mu na nakatayo pa rin siya, kitang-kita ang pagkauhaw sa dugo sa mga mata ni Guyan.
bata, hindi pa nakakabuo ng internal na enerhiya. Isa lang siyang martial artist sa yugto ng pagpapalakas ng katawan. Pero, kayang-kaya niyang buhatin ang isang tao ng madali. Pambihira ang lakas ng braso niya, Bumaba si Guyan sa kabayo, dahan-dahang lumakad pasulong. Saan man siya dumaan, lahat ng tao ay napapaluhod dahil sa kanyang aura. Kahit nasa malayo pa lang, naramdaman na ni Qiao Mu ang hindi nakikitang presyon na ito. Bakit parang dinadaganan ako ng martilyo? Ang hirap, naramdaman ang panganib, ginamit niya ang lakas para sakalin si Yaong Master Go at sumigaw, huminto ka. Biglang nawala ang aura sa katawan ni Guyan. Nakakapagsalita pa? Karaniwang martial artist, kapag nadaganan ng internal na enerhiya, hindi na makapagsalita. Ang tapang niya, hindi masama. Bigla, nagbago ang kanyang kilos, yumuko siya at mumiti. Haha, kaibigan, huwag kang mabigla. Kung may problema, umupo tayo at pag-usapan. Totoo ngang si Gumaw, si Gu, ay hindi marunong magturo ng anak. Kaibigan, pakawalan mo muna ang anak ko. Si Gumaw, sa mga susunod na araw, ay tiyak na mas hihigpitan ang pagdidisiplina sa kanya. Kabaligtaran niya, mukhang dismaya si Qiao Mu. Tske, nagpalit pa naman ako ng ekspresyon na ng aasar. Bakit ka naman humingi agad ng tawad? Hindi ba dapat kung ano-anong pananakot ang sabihin mo sa akin? Paano kita ngayon mapapapatay? Buti na lang, nandyan pa rin ang pagtataya sa kamatayan, kaya may pag-asa pa siyang maghanap ng kamatayan. Ang anak mo, nambibiktima sa daan. Isang paghingi lang ng tawad, pwede nang palampasin. Sabi ni Qiao Mu habang itinuturo ang mag-asawa, nais palakihin ang gulo. Ngunit nanatiling kalmado si Guyan, nagbigay galang sa mag-asawa. Haha, kayong dalawa ay mga disipulo ng Mingyu Sect, tama? Si Gumao at si Sect Master mo ng inyong kagalang-galang na sekta ay may kaunting ugnayan. Sa ibang araw, tiyak na magpapadala ako ng 100 pirasong pilak bilang paumanhin. Maaari niyo bang patawarin ang kawalang-galang ng aking anak sa pagkakataong ito? Nagkatinginan ang mag-asawa, agad na naintindihan ang pahiwatig. Alam niya pala ang aming pinagmulan. Kaya, ito ba ay pananakot? Tama rin, ang Yan City na ito ay pag-aari ni Guyan. Wala rin kaming magagawa sa kanya. Naunawaan ang sitwasyon, yumuko ang mag-asawa. Nagiging magalang po kayo, punong lungsod. Sa katunayan, kaming mag-asawa ay kararating lang sa Yan City. Medyo naging padalos-dalos din kami. Ang mga usyosong nakikinig ay nagsimulang magbulungan. Ganoon na lang iyon, paano na yung mga nasaktan ni Yaong Master Go? Hindi naman ito ang una o pangalawang beses, Mas mabuti nang iwasan ang gulo. Sakto sa sandaling iyon, sumigaw si Qiao Mu. Guyan! Huwag mong isipin na kapag nagbayad ka lang ng kaunting pera at yumuko para humingi ng tawad, tapos na ang lahat. Mukhang sanay ka na sa ganitong gawain, Madalas mo sigurong nililinis ang kalat ng malas mong anak, Pero, hindi ito ang unang beses na inutusan ng anak mo ang mga bantay niya para bugbugin ang mga tao para makadaan siya. Hindi rin ito ang unang beses na nagnakaw siya ng tao sa daan. Yung mga taong nabaldado niya, yung mga pinatay niya, ano sa tingin mo ang dapat mong ipambayad? Sa tingin ko, dapat buhay niya ang ipambayad, sabi niya habang hinihigpitan ang hawak, napakatatag ng kanyang tingin. Si Guyan ngayon ay hindi na nagpapakumbaba pa, kumunot ang noo sa inis. Itong bata, ayaw kumain ng malambot o matigas. Ang hirap pakisamahan, hindi na nagpanggap pa, diretsyong nagtanong, kaibigan, huwag ka nang mahiya, sabihin mo na. Paano ko mapapakawalan ang anak ko? Hinihintay ang tanong na ito, nagpakita si Qiao Mu ng pinaka ng aasar na anyo, itinuro ang sarili. Gusto mong pakawalan siya. Napaka-simple. Maliban na lang kung mamamatay ako. Nang marinig ang mga salitang ito, naantig ang mga taong kabubugbog lang. Isang estranghero, pero dahil sa amin, maglalakas loob siyang magsalita, kahit buhay niya, hindi niya alintana. Sa sandaling iyon, biglang napabuntong hininga si Guyan. Mukhang wala na tayong mapag-uusapan. Isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa tabi ni Qiao Mu. Sa isang iglap, kontrolado na ang lahat ng kilos niya. Sa labas, mukhang hindi siya sang-ayon, pero sa loob, tuwang-tuwa siya. Yes, sa pagkakataong ito, sigurado na. Ang unang kamatayan na may mataas na pagtataya sa buhay ko, darating na. Lumapit si Guyan sa harap niya at nagtanong, bata, ano ang pangalan mo? Tumingala si Qiao Mu sa kanya, matigas ang tingin. Ang pangalan ko ay Qiao Mu. Isang hamak na walang pangalan, walang padrino, walang background. Punong lungsod Go, patayin mo na ako, huwag kang mahiya. Ang mga salitang ito ay para masigurado na hindi mag-aatubili si Guyan na kumilos. Pero, lintik, napakunot noo si Guyan at sinabing, may pagkamatapang ka nga. Pakawalan siya, hindi lang si Qiao Mu, pati ang matandang may puting buhok, ay napanganga sa gulat sa utos ng kanyang amo. Ang pagkakataong imaghanap ng kamatayan ay biglang nawala. Tulala si Qiao Mu. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Guyan.
Kiao Mu, ang tapang mo ay pambihira, hindi ka ordinaryong tao. Kung interesado kang sumali sa hukbo at maglingkod sa bansa, pwede kang pumunta anumang oras sa mansyon ng punong lungsod ng Yan City para magpalista. May mali sa script na ito, lahat ay nasira na. Ang mga luha ni Kiao Mu ay bumuhos na parang talon, tulala siyang nakaupo, pinapanood si Guyan na tumalikod at umalis. Nakailang hakbang pa lang, biglang sinaktan ni Guyan ang sariling anak at sumigaw, "Tumahimik ka. Masyado kitang kinonsinti, iuwi niyo siya." Pagkasakay sa kabayo, lumingon siya kay Kiao Mu at inulit, "Kiao Mu, kung nakapag-isip ka na, pwede kang pumunta sa mansyon ng punong lungsod para magpalista." Nang marinig ito, natigilan si Kiao Mu, hindi makapaniwala. Ang mga usyosong nakapaligid ay nagsimula na namang magbulungan. Kahit na walang kwenta ang anak ng punong lungsod, si punong lungsod mismo ay makatuwiran pa rin. Ang ating punong lungsod, napakalawak ng pangunawa. Ang binatang makatarungan, ang swerte niya. Napansin na siya ng punong lungsod. Kung gustong sumali sa hukbong pangdepensa ng lungsod, hindi pwedeng umasa lang sa isang opisyal. Pero ano namang pakialam ni Kiao Mu sa swerteng iyon? Sobrang sakit ng puso niya, napaiyak na siya doon mismo. Ang tagal kong nag-set up. Naabot na natin ang ganitong punto. Naisip ko na rin ang huling habilin ko. Bakit buhay pa rin ako? Itong mag-amang punong lungsod talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi man lang ako pinatay. Sakto sa sandaling iyon, muling lumitaw ang notifikasyon. Zigzag, ang kandado ng mahabang buhay, longevity lock, ay umiilaw pa rin. Ibig sabihin, tumataas pa rin ang pagtataya sa kamatayan? Ang pagtataya sa kamatayan ko ay hindi nawala dahil sa pag-alis ng punong lungsod. Ibig sabihin ba nito, kung mamamatay ako ngayon, makakakuha pa rin ako ng mataas na pagtataya sa kamatayan tulad ng dati? Pero bakit? Ano ang pinagkaiba ko ngayon sa dati? Biglang umalingaw-ngaw ang palakpakan sa paligid. Tumingin si Kiao Mu sa paligid, may naintindihan. Naiintindihan ko na. Kung mamamatay ako ngayon, mamamatay ako bilang isang binatang makatarungan na galit na sinermonan ang punong lungsod ng Yan City sa lansangan, hindi bilang isang hamak na walang pangalan na si Kiao Mu. Ito pala ang tamang paraan para gamitin ang sistema ng walang hanggang buhay. Hanggat gumagawa ako ng mabuti, ang aking reputasyon at kasikatan ay patuloy na tataas. Kung matagumpay akong mamatay, mas lalakas ako. Kung mabigo akong mamatay, makakaipon pa rin ako ng fame para mapataas ang pagtataya sa kamatayan. Kaya, buhay man o patay, panalo pa rin ako. Pagdating ng sandali ng aking huling kamatayan, tiyak na iyon ay isang kamatayang malakas at dekalidad. Habang nag-iisip si Kiao Mu, tumingala siya sa langit, tumutulo ang laway na parang talon. Kung hindi dahil sa kanyang makatarungang kilos kanina, iisipin ng mga tao na may problema siya sa pag-iisip. Sa kabilang dako, matapos magamot si Young Master Go, tinanong niya ang kanyang ama, "Itay, bakit hindi niyo pinarusahan yung masamang si Kiao Mu? Sa halip, gusto niyo pa siyang i-recruit." Sumagot si Guyan, "Bakit magmamadali? Huwag mo nang pakialaman ang tungkol sa kanya." Sa loob-loob niya, maingat siyang nag-iisip. Noong nahuli si Kiao Mu, kitang-kita sa ekspresyon ng mga mamamayan kung gaano karaming galit ang naipon ng mga Tagayan City dahil sa suwail niyang anak. Kung pinatay ko si Kiao Mu sa harap nila kanina, hindi ba't masisira agad ang imaheng pinaghirapan kong itayo bilang punong lungsod? Mas mabuti pang i-recruit ang batang iyon tulad ngayon. Kung mapapatahimik nito ang galit ng publiko, makakatanggap pa ako ng mga papuri. Tunay ngang tuso. Nagawa pa niyang pigilan ang kanyang galit. Pagkatapos, seryosong binalaan ni Guyan ang anak. "Suwail na anak. Matagal ka nang dapat pinalo. Kung hindi, maaga o huli, magdudulot ka ng malaking sakuna. Isang buwan kang nakagrounded sa mansyon, bawal lumabas." Nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag niya, sa mga panahong ito, maaaring bumisita ang kasalukuyang banal na emperador sa lugar na ito ng Yan City. Ang pag-ground sa iyo ay para maiwasang makagawa ka na naman ng kapahamakang ikamamatay mo. Nang marinig ito, nasasabik na sumigaw si Young Master Go, ang emperador ng dakilang yan. "Totoo ba ang balitang iyan, Itay?" Malakas na tumawa si Guyan. "Haha! Ang iskedul ng pag-alis ng emperador, paano naman masasabi ng detalyado sa tatay mo? Sino ang makakaalam kung magdudulot iyon ng assassination? Huwag mo nang intindihin iyan." Nagtanong si Young Master Go tungkol kay Kiao Mu. Pero si Kiao Mu na iyon, tatanggapin kaya niya ang alok na sumali sa hukbong tagapagtanggol ng Yan City?
Isang mapanlin lang na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Guyan. Tatanggapin man niya o hindi ang alok na sumali sa hukbong tagapagtanggol ng Yan City, may paraan ako para harapin siya. Kung talagang sasali siya, mas madali siyang asikasuhin. Hindi ba't naghahasik ng lagim ang mga bandido sa labas ng Dongshan kamakailan? Sa oras na iyon, ipadala siya sa labanan para mamatay. Sa ibang lugar, nag-uusap sina Kiao Kangsu at Kiao Mu sa bubungan. Sinaktan mo ang anak niya, tapos inalok ka pa niyang sumali sa hukbong tagapagtanggol ng Yan City. Malamang patibong iyan. Ngunit sabik na sabik si Kiao Mu. Kaya, itong mansyon ng punong lungsod, pupuntahan ko talaga. Alam ni Kiao Kangsu na wala siyang magagawa para pigilan ito, kaya napabuntong hininga na lang siya at naglabas ng isang kwaderno. Pinipilit mong gawin itong bagay na halos tiyak na kamatayan. Kung gayon, mayroon pa akong isang cultivation technique na maituturo sa iyo. Nang marinig ang e-cultivation technique, tuwang-tuwang kinuha ito ni Kiao Mu, inaamoy-amoy na parang aso. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Kiao Kangsu, ito ay isang lihim na pamamaraan ng martial arts na itinago ng ating pamilyang Kiao. Maaari nitong sadyang pinsalain ang mga meridian para kapalit ng biglaang pagsabog ng potensyal ng katawan ng tao, na magiging sanhi ng agarang pagtaas ng internal na enerhiya nang hindi bababa sa 2 beses. Chayan Mujai Dafe, Heavenly Demon Disintegration Grand Art. Ang cultivation technique na ito, para sa isang taong maraming buhay tulad ni Kiao Mu, ay parang banal na sandata. Nagniningning ang kanyang mga mata, halos hindi na mapigilan ang sarili. Samantala, si Kiao Kangsu ay masusing nagbibilin, syempre, kailangan mo munang makabuo ng internal na enerhiya bago mo magamit itong paraan para makahanap ng buhay sa gitna ng kamatayan. Kiao Mu, ang iyong pagkilos ay medyo katulad ng mga sinaunang bayani. Ang ganyang pag-ugali ay angkop sa martial arts, kaya malamang na mas mabilis ang pag-unlad ng iyong martial arts kaysa sa ordinaryong tao. Ibinigay ko sa iyo ang Tian Mujai Dafa hindi para gusto kong makipagsapalaran ka sa kamatayan, kundi umaasa akong magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay pa. Lang ang sinasabi ni Kiao Mu, pero ang isip niya ay nasa cultivation technique na. Hindi nagtagal, sa kampo ng hukbong tagapagtanggol ng Yan City, ipinapakita ni Kiao Mu ang kanyang husay sa martial arts gamit ang sibat. Ang ibang mga sundalo, nang makita ito, ay nagsimulang mag-assess. Ito ba yung Kiao Mu na iyon? Mukhang ordinaryo lang ang kakayahan niya, Isa lang siyang nasa sukdulan ng pagpapalakas ng katawan. Ang mga 9th grade internal energy martial artist ay pwedeng maging kapitan. Paano siya naging kapitan? Dahil sa koneksyon iyon. Dahil matigas ang ulo, may reputasyon siyang hinuli ang anak ng punong lungsod. Pinalaki ng punong lungsod ang ulo niya, pinuri siyang napakatapang, at binigyan ng pambihirang promosyon. Hintayin niyo lang, malapit na ang labanan. Aasa siya sa tunay na kakayahan. Hindi siya tatagal ng ilang araw. Walang pakialam si Kiao Mu sa mga chismis. Nakatuon siya sa pagsasanay. Natuto na naman ako ng bagong kasanayan. Kailan kaya ako mamamatay para mag-level up, Sakto sa sandaling iyon, lumapit ang isang matandang lalaki sa kanya. Kapitan, narinig kong gusto mong bumili ng ilang cultivation techniques at mga manual. Nang marinig ito, naningkit ang mga mata ni Kiao Mu. Tama, Lao Huang, matandang Huang, meron ka ba? Kahit na ang apelyido ng taong ito ay Bai, puti, dahil sa kanyang naninilaw na ngipin, nakasanayan na siyang tawaging Lao Huang ng mga tao. Hindi na nakipagtalo pa sa mga tao sa paligid, bumalik si Lao Huang sa pakikipag-usap kay Kiao Mu. Kapitan, meron ako ditong isang hard qigong. Kailangan mo ba? Naningkit ang mga mata ni Kiao Mu. Sa ngayon, hindi pa ako nakakabuo ng internal na enerhiya. Kung mayroon akong isang external hard qigong para protektahan ang sarili, hindi masama. Sa sandaling iyon, isang mabait na tao ang nagpaalala sa kanya, Kapitan, hindi ba dapat itanong mo muna kung anong hard qigong ang sinasabi nila o ang bago ka magpatuloy? Naramdamang may punto, tinanong muna ni Kiao Mu kung anong martial art iyon. Mapanlin na ang anyo ni Lao Huang nang ipakilala niya ang Iron Crotch Gong Ivit ang Tiens. Agad na lumitaw sa isip ni Kiao Mu ang eksena ng hindi tinatablan ng kutsilyo't sibat. Bilang isang lalaki, ang pagprotekta sa lugar na iyon ay talagang mahalaga. Nagbigay galang si Kiao Mu. Ako, si Kiao Mu, karaniwang mahilig mag-aral ng martial arts.
Itong Aaron Crotch Gong, gusto ko yan. Magkano? Walang pag-aatubiling naglabas sila o huwang ng isang cultivation technique. Kapitan, ano bang sinasabi mo? Anong pera-pera? Itong Aaron Crotch Gong, ito ang aking paggalang sa inyo, Kapitan. Bigla siyang huminto, tumingin sa paligid, at bumulong. 4 na buwan na ang nakalipas, buntis ang manugang ko. Nahagit siya ng latigo ni Young Master Go sa daan. Hindi nakaligtas ang bata. Kahit walang nangyari sa manugang ko, mahina pa rin ang kanyang katawan. Kapitan, kayo ang naghiganti para sa akin. Ituring niyo na rin akong may utang na loob sa inyo. Sabi nila o ang habang lumuluhod sa lupa, humahagulgol na parang bata. Nang makita ito ni Kiao Mu, iniabot niya ang kamay para tulungan siyang tumayo. Hindi mo kailangang gawin iyan. Ang cultivation technique, hindi ko pwedeng kunin ng libre. Sa hinaharap, tiyak na may kapalit iyan. Kahit ganoon, nagpumilit pa rin sila o ang na magbigay galang. Anong kapalit-kapalit? Ito ay pagtanaw ko ng utang na loob. Sakto sa sandaling iyon, isang tao ang tumakbo mula sa malayo para mag-anunsyo, Kapitan, pinapatawag po kayo ni Kapitan Chu, Fu. Nang marinig ito, isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kiao Mu. Sa wakas, dumating na rin ang hinihintay ko. Sa loob ng tolda, si Kapitan Chu ay nakatayo sa tabi ng mesa ng digmaan, hawak ang isang bandila habang nagsasalita. Sa labas ng Dongshan, may isang taong tinatawag na hari ng mga bandido, si Song He. Napaka-brutal at walang kinikilala. Isang hamak na bandido lang nangangahas pang maghari-harian. Nakakatawa talaga. Isa pa, itong si Song He, lahat ng uri ng kasamaan ay ginagawa, mula sa pagnanakaw sa mga opisyal hanggang sa pagnanakaw ng mga manok at pato. Sinasakop niya ang Dongshan at sa loob lang ng kalahating taon, nakagawa na siya ng daan-daang krimen. Itong masamang ito ay isa ring manyak, maraming mga dalaga ang dinukot niya. Yung mga babaeng iyon na dinukot niya, kung maswerte, makakabalik pa. Kung malas, diretso nang mamamatay sa kampo niya. Ang emosyon ni Kapitan Chu ay napakatindi, kaya't nag-alab din ang galit ni Kiao Mu. Talagang hindi siya tao. Itong bandidong ito kailangang lipulin. Hindi pwedeng hindi. Kalahating araw na akong nagsasalita, ito pala ang layunin ni Kapitan Chu. Tama. Kaya, maghahanda akong magpadala ng isang sangay ng 1,000 sundalo. 5 araw mula ngayon, aalis sila ng lungsod para supuin ang mga bandido. Narinig kong napakatapang mo. Kaya, sa pagsugpo sa mga bandido sa pagkakataong ito, ikaw ang magiging pangunahing tagasugod, Vanguard. Pwede ba? Pagkasabi nito, agad na tinanggap ni Kiao Mu ang utos, walang anumang tanong. Ngunit paglabas ng tolda, doon lang lumitaw ang tunay niyang iniisip. 1,000 sundalo, may 10 kapitan. Maliban sa akin, lahat sila ay 9th grade martial artist. Tapos ako pa ang pinili bilang vanguard. Sinasabing mas matapang ako. Sa wakas, kumilos na rin ang punong lungsod. Naghahanap ng ganito kasimpleng dahilan? Oras na para mamatay. Labas na ang barya ko, tila isang paraan ng pagsasabing handa na siyang magbayad ng buhay. Nang makita si Kiao Mu na parang tulalang nakangiti sa labas, medyo nag-alala si Kapitan Chu. Itong bata, tanga ba talaga o may tiwala sa sarili? Bakit ganito kasaya siyang tumanggap? Kailangan kong mag-ingat. Ang ipinag-utos ng punong lungsod, hindi pwedeng magkaroon ng problema. 5 araw ang lumipas sa labas ng Dongshan. Pinagmamasdan ni Kiao Mu ang lugar ng tumakbo sila o Huang. Kapitan, pamilyar ako sa lugar na ito. Pwede bang ako na lang ang maging gabay? Kung dito tayo, hindi pa natin nakikita ang anumang bakas ng kampo ng mga bandido. Baka nakatago sila sa lambak sa kanluran. 1 milya pa sa kanluran, may isang maliit na lambak. Hindi na nag-isip pa si Kiao Mu at pumayad. Sige, doon tayo pumunta. Mag-ingat ka. Kapag hindi maganda ang sitwasyon, agad kang magtago sa likuran ko. Naantig sila o Huang sa mga salitang ito, nanginginig ang buong katawan. Kapitan, kayo na po ang pinakamabait na taong nakilala ko. Huwag po kayong mag-alala, hinding-hindi ko po kayo hihilahin pababa. Para maiwasang makipagsapalaran sila o Huang, sinabi ni Kiao Mu na ito ay utos militar, hindi pwedeng labagin. Total, hirap na siyang makalabas para maghanap ng kamatayan.
hindi pwedeng hayaang may makagulo pa. Kaya, sila o Huang ang nanguna kasama si Kiao Mu bilang tagapanguna upang siyasatin ang sitwasyon. Habang naglalakad, masayang nagkwento sila o Huang tungkol sa kanyang pamilya. Kapitan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang panganay kong anak, mula pagkabata ay napakalakas na. Sa edad na 15, kaya niyang buhatin ang isang batong pabigat na may bigat na 150 kilo. Kapitan, noong ikaw ay 15 taong gulang, kumusta ka? Tapat na sumagot si Kiao Mu, noong ako ay 15 taong gulang, pinatay ako ng isang hiwa ni Zheng Tu. Siyempre, hindi naniwala sila o Huang sa mga salitang iyon. Paano ka makakalakad ng ganito kung patay ka na? Sakto sa sandaling iyon, mula sa malayo, biglang umulan ng mga palaso. Buti na lang, mabilis ang reaksyon ni Kiao Mu. Sinipa niya sila o Huang sa isang tabi at ginamit ang sibat para harangin ang ulan ng mga palaso. Tingnan niyo ito. Pagkatapos ng ilang walang kwentang salita habang umiikot para wasakin ang paradahan ng mga sasakyan, isang kakaibang paglalarawan, marahil ay pormasyon ng mga kaaway, tinamaan siya ng mga palaso hanggang sa magmukhang pulot-pukyutan. Tumalsik ang dugo. Noon niya lang napagtanto na ang mga bagay sa pelikula ay pawang kasinungalingan lamang. Hindi tumigil sa ulan ng mga palaso. Habang hindi pa nakakaayos ng pormasyon ang lahat, biglang sumugod ang mga bandido, diretso kay Kiao Mu para umatake. Nang makita ito, hindi lang tumakbo si Kiao Mu, umiti pa siya ng malapad. Mga bandido! Sa wakas, nakakita na rin ng mga bandido. Bilisan nyo, malapit na akong mamatay. Itong kandado ng mahabang buhay, isang metapora sa kanyang pagiging malapit sa kamatayan na may gantimpala, ay nagsimula na namang magniningning. Mukhang habang mas bayani ang pakikipaglaban, mas tataas ang pagtataya sa kamatayan. Walang sinuman ang makakapigil sa akin ngayon sa paghahanap ng kamatayan. Hawak ng mahigpit ang sibat, mag-isang sumugod si Kiao Mu patungo sa mga bandido. Sugod! Bubugbugin ko kayong lahat. Ang labanan sa mga bandido ay naging napakatindi. Kapag ang mga sundalo ay nasa bingit ng panganib, hindi inaalintana ni Kiao Mu ang sariling kapahamakan, buong tapang siyang sumasaklolo. Nang makita ang kanyang matapang na kilos, lahat ng sundalo ay humanga at sumunod sa kanya. Matapos ang ilang sandali ng labanan, natakot ang mga bandido sa paraan ng pakikipaglaban ni Kiao Mu at nagsitakbuhan. Naramdaman ang kaunting pagkabagot, diretsong hinugot ni Kiao Mu ang palasong nakatusok sa kanyang braso. Gamot para sa sugat, para mapatigil ang pagdurugo. Biglang tumakbo sila o Huang at paulit-ulit na yumukod. Kapitan, dahil sa akin, hinarang niyo ang 3 palasong iyon. Sila o Huang, wala talagang maibabayad sa inyo. Dahil sa pag-aalay nila o Huang ng kanyang sarili bilang pasasalamat, dali-daling pinigilan siya ni Kiao Mu. Makalipas ang ilang sandali, habang ginagamot ang sugat, kaswal na pinintasan ni Kiao Mu ang mga bandido kanina na medyo mahina. Total, nandito naman siya para mag-alay ng ulo. Sino ba namang mag-aakala na ganito kahina ang kalaban? Sa sandaling iyon, ang kalbong lalaki, isa pang sundalo, ay biglang nagtanong, Kapitan, ang paraan niyo po ba ng pagbabayad loob kay Lao Huang ay ang pagligtas sa kanyang buhay? Nang marinig ito ni Lao Huang, nagpatuloy siya sa pagyuko bilang pasasalamat. Sa pagkakataong ito, nagtanong si Kiao Mu, bakit, monghe, tawag sa kalbo, mayroon ka rin bang teknik na gustong ibigay sa akin? Agad na nagbigay galang ang kalbo. Ang aking lihim na teknik hindi ko dala. Pagbalik natin, tiyak na iaalay ko ito sa inyo, Commander. Kakaunti na lang ang mga taong kayang humarang ng palaso para sa mga sundalo sa panahong ito. Ang buhay na ito ni Lao Huang ay ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Nang marinig ito, pumayag si Kiao Mu. Maliit na bagay. Hintayin niyo lang na malipol ko muna itong mga bandido. Pagkatapos magamot ang sugat, pinangunahan ni Kiao Mu ang pangkat na magpatuloy patungo sa lambak. Ang bukana ng lambak ay makitid at mahaba. Sa gitna ng lambak, matataas ang mga puno. Alinman sa dalawa, ang kampo ng mga bandido ay nasa lambak sa unahan, o mayroong patibong sa unahan para akitin ang kaaway na pumasok ng mas malalim. Kung magpapatuloy pa tayo, baka iyon na ang lugar ng kamatayan. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Lao Huang ang pangalan ng lambak na ito. Nang malaman niyang wala pa itong pangalan, walang pag-aatubiling inukit niya sa puno malapit doon ang pangalang Tilo o Mugu, lambak ng nahulog na puno Kiao Mu.
Naramdaman ni Kiao Mu na napakaswerte ng pangalang ito. Mamaya, makakahanap siya ng magandang lugar para mamatay. Nang makita ito ng mga sundalo, medyo natulala sila, hindi alam kung sila ba ay nasa gitna ng labanan o namamasyal. Biglang lumapit si Kapitan Chu mula sa malayo. Kiao Mu, bakit ka huminto at hindi nagpapatuloy? Hindi ba't sinabi ko sa iyong mauna ka para siya sa atin ang daan? Ipinaliwanag ni Kiao Mu na katatapos lang silang tambangan ng mga bandido, natatakot siyang may patibong sa unahan. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, sumingit na si Kapitan Chu. Ikaw ang tagapanguna. Mayroon man o walang patibong, trabaho mong alamin iyon. Kung talagang mayroon, syempre tutulungan namin kayo. Sa tingin ko, duwag ka lang. O baka naman gusto mong sumuway sa utos. Sabi niya habang hinuhugot ang kanyang espada. Mas mabuti kung susuway ka sa utos, para mapatay kita agad at matupad ang utos ng punong lungsod. Ngunit salungat sa inaasahan niya, hindi sumagot si Kiao Mu, masunuring tinanggap ang utos. Agad na, naisip ni Kiao Mu, salamat sa iyo, Kapitan Chu. Mula ngayon, ikaw na ang matalik kong kapatid. Mapatay ng isang ikawalong ranggong opisyal dahil sa pagsuway sa utos, napakasulit. Gusto kong mamatay bilang isang lalaking lumaban sa mga bandido sa digmaan. Hintayin niyo lang na makuha ko ang gantimpala, pagbalik ko, lahat kayo ay ipadadala ko sa kabilang buhay. Hindi pinansin ni Kiao Mu ang kanyang mga sugat, buong tapang siyang sumulong. Tama nga ang hinala niya, nakatambang na ang mga bandido, sabay-sabay na sumugod sa pangkat ng mga tagapanguna. Nang makita ang napakaraming bandido, natakot sila o huwang, muntik nang maihi sa salawal. Para hindi madamay ang mga inosente, sumigaw si Kiao Mu na umurong sila. Ngunit kakalayo pa lang nila, nakita ng mga sundalo si Kiao Mu na naiwan para harangin ang mga kaaway, nag-aalab ang kanyang diwa, gusto nilang bumalik para lumaban hanggang sa huli. Siyempre, hindi hahayaan ni Kiao Mu na may makagulo pa. Sumigaw siya ng utos, lahat kayo, umalis. Huwag kayong babalik. Ito ay utos. Sila Huang at ang kalbo ay nakatingin mula sa malayo, parang dinudurog ang puso, luhaan, hindi alam ang gagawin. Bigla, mula sa itaas, mahigpit na nag-utos si Kapitan Chu, huwag urong. Sino mang sumuway, patayin. Agad na naintindihan ni Kiao Mu ang ibig sabihin. Kung hindi ako mamamatay, lahat ng daan-daang tauhan ko ay kailangang isakripisyo kasama ko, tama? Nang matanggap ang utos, nag-aalab ang diwa ng pangkat ng mga tagapanguna, bumalik sila para makipaglaban hanggang kamatayan. Kahit na si Kiao Mu ay nasa gitna ng matinding labanan, nagawa pa rin niyang gamitin ang sibat para itulak paatras sila Huang. Umalis ka. Ayaw mo namang maging biyuda ang asawa mo, hindi ba? Ayaw mong apihin ang anak mo, tama? Kahit sinabi niya iyon, hindi rin matiis ng mga sundalo na panoorin na lang ang kanilang kapitan na naghahanap ng kamatayan. Hindi pinansin ang mga payo, iniwan ni Kiao Mu ang mga sundalo, mag-isang sumugod sa mga bandido. Kung ayaw niyong mamatay, huwag kayong magsalita ng walang kabuluhan. Ang mga bagay na hindi niyo kayang gawin, ako ang gagawa. Kung hindi kayo nangangahas magsalita, ako ang magsasalita. Hindi kayo pwedeng mamatay. Kung may mamamatay, ako muna. Hindi ininda ni Kiao Mu ang kanyang mga sugat, mag-isang lumaban sa hindi mabilang na mga bandido, napakatapang. May ilang bandido ang natalo, kahit ang kanilang iitlog, ay hindi na natiling buo. Kaya't ang natitirang mga bandido ay hindi na nangahas pang sumugod. Habang lumalaban si Kiao Mu, lalo siyang nagiging ganado, naghahamon pa. Huwag kayong matakot. Sugod kayong lahat. Habang tumatagal ang labanan, mas malinaw niyang nararamdaman ang isang puwersa na tila gustong kumawala mula sa kanyang katawan. Sa sandali ng buhay at kamatayan, sumabog ang lakas ni Kiao Mu, tinaboy ang lahat ng kaaway na nakapaligid sa kanya. Nang masaksihan ang eksenang ito, naggangalit ang mga ngipin ni Kapitan Chu. Panloob na enerhiya. Itong bata, nakabuo na pala ng panloob na enerhiya. Ang isang wala pang 20 taong gulang ay nakabuo na ng panloob na enerhiya ng isang martial artist. Alinman sa dalawa, pambihira ang kanyang likas na talento, o pambihira ang kanyang pag-ugali. Nakabuo lang ng kaunting panloob na enerhiya, sapat na ba iyan para makatagal pa siya ng ilang hininga? Ngunit nang makita ang kalagayan ni Kiao Mu, naramdaman niyang may mali. Hindi. Kakabuo pa lang yan ng panloob na enerhiya, paano siya naging ganito kalakas?
Hindi malamang ito ay isang uri ng lihim na pamamaraan na may biglaang pagsabog ng lakas. Ah, ginamit pala ang Tiyan Mujahid Dafa. Haha! Ginamit pa ang ganyang paraan na parang sinasara na ang sariling daan palabas. Sa pagkakataong ito, tiyak na patay na siya. Nang mapagtanto na ginamit ni Kiao Mu ang lihim na pamamaraan, tuwang-tuwa siya dahil malapit na niyang matapos ang misyon ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling ito, nakita ng pangkat ng mga tagapanguna na malapit nang hindi makayanan ni Kiao Mu, umiiyak silang gustong sumugod. Ngunit sa pamamagitan lang ng kanyang aura, napaurong silang lahat ni Kiao Mu. Huwag kayong lalapit. Ngayong nandito ako, si Kiao Mu, walang sinuman ang makakalampas sa bilog na ito. Ang mga bandido, dahil marami sila, ay hindi takot mamatay at patuloy na sumusugod. Isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Kiao Mu habang tinatalo niya ang bawat bandidong sumusugod. Unti-unti, ang mga nakamamatay na sugat sa kanyang katawan ay dumami na parang sapot ng gagamba. Hanggang sa ang mga bangkay ay tumaas na parang bundok, buong tapang na tumayo si Kiao Mu sa tuktok, tinatanggap ang isang napakabayaning kamatayan. Nang makumpirma na patay na si Kiao Mu, saka lang nag-utos si Kapitan Chu na sumulong. Ang tagapanguna nating si Kiao, puno ng kabayanihan. Hindi natin siya pwedeng bigyan. Patayin sila. Sugod. Ngunit ngayon, karamihan sa mga bandido ay natakot na at nagsitakbuhan dahil kay Kiao Mu. Pinatakbo ni Kapitan Chu ang kanyang kabayo palapit para suriin ang bangkay ni Kiao Mu. Pagkatapos makasiguro, kaswal siyang nag-utos na bumalik sa lungsod. Nang marinig ito, nagtaka sila ang tungkol sa Yan City. Pero itong mga bandido, tumakas lang sila, hindi pa natin sila ganap na nalipol. Isa pa, hindi pa natin nahanap ang kanilang kampo. Walang pakialam si Kapitan Chu, sinamaan lang ng tingin sila uhuang at tumalikod paalis. Marami ang mga bandido, hindi tayo pwedeng makipagsapalaran na pumasok. Sundin ang utos militar, bumalik sa lungsod. Pagkaalis niya, hindi napigilan nila ang namurahin. Sche! Ngayon alam mong hindi pwedeng makipagsapalaran na pumasok. Bakit hindi mo nalaman iyon ng mas maaga? Para hayaan ang kapitan na maghanap ng kamatayan? Ang kalbo sa tabi niya ay nagbigay lang ng kaunting aliw. Nangyari na ang nangyari. Dalhin na natin ang bangkay ng kapitan pabalik. Total, kailangan nating magbigay ng paliwanag sa pamilya ng kapitan. Sa pamilya ng kapitan, mukhang mayroon siyang isang kapatid na babae na bulag. Silang dalawang magkapatid ang magkasamang nabubuhay. Samantala, si Kiao Mu ay nakatayo sa isang talampas, mukhang mas matanda na. Antas ng pagtataya sa kamatayan, Nakuha, 25 puntos ng kasanayan. Pagkatapos otomatikong gamitin ng sistema ang 30 puntos ng kasanayan, natira sa kanya ang 19 na puntos. Sa isang iglap, naramdaman ang estado ng kaliwanagan, natulala si Kiao Mu. Hindi nga maikakaila ang bilevel na pagtataya. Ang kasanayan ng abilidad ay maaaring tumaas ng ganito kalaki sa isang pagkakataon. Kung ang C-level ay epekto ng pagsasanay na makakamit lamang sa pamamagitan ng 100% pamamahala ng oras ng isang tao sa loob ng 10 taon. Kung gayon ang B-level ay epekto ng 150% sa loob ng 20 taon. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung A-level na pagtataya. Habang nararamdaman ni Kiao Mu ang kasabikan na dulot ng gantimpala, paalis na sana siya nang bigla siyang huminto. Itinutok ang dulo ng kanyang sibat sa puno malapit doon. Ang dulo ng sibat ay tumama ng eksakto sa isang langgam na gumagapang sa puno, walang mintis. Ang sobrang benepisyo ng mataas na kalidad na kamatayan ay talagang kahanga-hanga. Susunod, dapat akong pumunta at magpasalamat sa mabuting kapatid na nagbigay sa akin ng benepisyong ito. Na parang naramdaman ang panganib, nanginginig si Kapitan Chu kahit hindi malamig. Mamatay man siya, hindi niya inaasahan na magbabayad siya sa kanyang mga ginawa kanina. Habang pabalik sa lungsod, napansin niya ang mga salitang inukit ni Kiao Mu sa puno, kaya nagtanong siya, bakit may mga ukit pa sa punong ito? Nang makita ang sulat ng kapitan, hindi napigilan ng kalbo ang kanyang mga luha. Ito ang sulat ng kapitan. Naghinala na ang kapitan na may nakatambang na mga bandido bago pumasok sa lambak, ngunit hindi niya kayang suwayin ang utos militar, kaya napilitan siyang pumasok. Baka sa oras na iyon, mayroon na siyang kagustuhang mamatay. Ang mga sundalo sa pangkat ng mga tagapanguna ay hindi rin napigilang umiyak.
Sa sandaling ito, lumapit si Kapitan Chu, puno ng pagkasuklam ang mukha. Ano iyang binubuhat niyo? Yumuko sila o Huang at nagulat po, mahal na pinuno, ito po ang bangkay ni Kapitan Kiao Mu. Sumulyap si Kapitan Chu at muling nagtanong, ang bangkay ni Kiao Mu. Sila o Huang ngayon ay galit, nagangalit ang mga ngipin. Hayop ka! Baka pati ang pagkuha namin sa bangkay ng kapitan ay hindi mo papayagan. Ngunit si Kapitan Chu ay nagpanggap pa na nalulungkot. Kapitan Kiao Mu namatay sa pakikipaglaban sa mga bandido. Talagang hindi siya dapat mamatay ng walang taro sa ilang. Dalhin niyo siya pabalik sa Yan City. Sa oras na iyon, ako na mismo ang mag-aayos ng kanyang libing. Kahit alam nila o Huang ang dahilan ng pagkamatay ni Kiao Mu ay dahil sa taong ito, hindi siya nangahas sumuway, tahimik na lang siyang nagtiis. Pagkatalikod ni Kapitan Chu, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Itong si Kiao Mu, napakaraming bandido ang napatay niya. Ang lahat ng karangalan ay mapupunta sa akin. Dapat pa akong magpasalamat sa kanya. Ang ganitong klasing taong mapusok, mas marami sa hukbo, mas mabuti. Ngayon, tapos na ang misyong ipinag-utos ng punong lungsod. Ang anak niya, tiyak na maghihiganti. Ang bangkay, ibigay na lang sa kanya, parang pag-ayon na rin sa Agos. Baka pataasin pa ako ng punong lungsod bilang isang general. Nga pala, hindi ba't may kapatid pa si Kiao Mu? Ako, bilang opisyal, tiyak na aalagaan ko siya ng mabuti. Sakto sa sandaling iyon, isang mahabang sibat ang tumusok sa kanyang likuran. Ang lakas ng sibat na ito ay nakakagulat, ipinako siya ng mahigpit sa puno sa tabi mismo ng mga salitang tilo umugu. Hindi makapaniwala si Kapitan Chu, tumutulo ang luha, iniunat ang kamay patungo sa anino sa talampas. Tila nakilala niya ang pamilyar na anyo na iyon, dumilat ang mata at namatay. Noon lang nakakilos ang mga sundalo. May pumatay. Hanapin ang salarin. Sila o Huang at ang kalbo ay tila may napansin din, nagkatinginan sila. Yung anino kanina sa bundok, nakita mo ba? Pareho nilang binuksan ang telang nakatakip sa bangkay ni Kiao Mu at nagbigay ng senyas sa pamamagitan ng tingin. Nakita ko na. Mga bandido ang tumambang sa pangkat ng mga tagapanguna. Pagkatapos, sumigaw sila ng malakas, bumalik ang mga bandido. May magaling! May magaling! Ngayong patay na si Kapitan Chu, ang mga sundalo ay parang ahas na walang ulo, kumaripas ng takbo pabalik sa Yan City. Hindi nila inaasahan na ang salarin ay si Kiao Mu na namatay kanina. Nakatago sa likod ng isang malaking bato sa talampas, hindi maiwasang humanga si Kiao Mu sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang lakas! Si Kapitan Chu ay isang ikawalong ranggong martial artist, pero hindi man lang niya napansin itong isang sibat ko. Isang bilevel na pagtataya lang, naging ikawalong ranggo na ako. Isa pa, sa pagkakataong ito, pinilit kong kontrolin ang Tianmujay Tidafa, sumabog lang noong ihagis ko ang sibat. Isang braso lang ang napinsala, hindi naman ako namatay agad doon. Ang ganitong klasing teknik na nagpapahina sa sarili pero kayang manalo sa isang tira, talagang para sa akin nilikha. Isa pa, pinatay ko si Kapitan Chu. Itong mga sundalong ito, tiyak na hahanapin kung sino ang salarin. Sa ganoong paraan, agad akong makakamamatay ulit. Sakto sa sandaling iyon, napansin niyang nagsitakbuhan na pala ang lahat, hindi na naghahanap ng salarin. Malapit na akong mamatay tapos biglang nawala. Galit na sumigaw si Kiao Mu, tumakbo. Bakit kayo nagsitakbuhan lahat? Paano ako mamamatay ngayon? Yung script sa isip ko, 2 beses ko nang nirepaso. Pati linya, naisip ko na. Tapos tumakbo lang kayo? Teka. Yung boses na iyon. Mukhang si Lao Huang ang sumisigaw. Tama. Lao Huang. Mabait akong nagligtas sa buhay mo, hinarang ang mga kutsilyo at sibat para sa iyo, tapos sisirain mo ang pagkakataon kong mamatay. Dahil sa sigaw mong iyon, ang pagpatay kay Kapitan Chu ay hindi na ako, kundi mga bandido na. Paano pa ako makakatanggap ng pagtataya? Pero dumating na ang mga bandido. Hindi rin iyon kasinungalingan. Kanina pa naramdaman ni Kiao Mu ang mga bandidong nagtatago malapit doon. Sinasadya niyang ipakita ang kanyang duguan at baldado ng braso, at sumigaw, talagang nagpanggap lang kayong umurong at nagtago sa dilim para tumambang. Halikayo! Ako, si Kiao, hindi ako isang taong nag-aral ng literatura, hinding-hindi ako yuyuko sa mga bandidong tulad nyo.
Matapang ang kanyang sinabi, pero iba ang iniisip niya. Sa ngayon, baldado na ako, madali nang patayin. Mga kapatid, bilisan nyo, kunin nyo na ang ulo ko. Ngunit ang mga bandido ay naalala pa rin ng malinaw ang eksena ng pagkamatay ni Kiao Mu kanina. Akala nila nakakita sila ng multo kaya nagsitakbuhan. Multo? Hindi ba't patay ka na? Yung isa doon, bago mamatay, ako pa ang bumaril. Paano nangyari ngayon, wala na siyang sugat? Nang makitang ang isa pang pagkakataong mamatay ay nawala na naman, dali-daling hinabol sila ni Kiao Mu para kumbinsihin. Ah, hindi. Huwag kayong matakot. Patay na ako. Sa ngayon, ako ang nakatatandang kapatid ni Kiao Lin, pangalan na ginagamit ni Kiao Mu ngayon. Habang lalong naririnig ito ng mga bandido, lalo silang natatakot. Talagang multo ka. Niloloko mo kami. Kailangan mo bang pakinggan kung ano ang sinasabi mo? Ako ang nakatatandang kapatid mo. Saang kampo ka natutong manloko? Nang marinig ito, dali-daling ipinaliwanag ni Kiao Mu. Ano naman ngayon? Ang ibig kong sabihin, si Kiao Mu ay nakababatang kapatid ko. Pinatay niyo ang kapatid ko. Gusto kong maghiganti para sa kapatid ko. Isang bandido ang tila na kumbinsi. Mukhang mas matanda ka nga ng kaunti. Kanina, nakita pa kitang naghagis ng sibat at pinatay ang pinuno ng mga sundalo. Ngunit agad siyang ginising ng kanyang mga kasama. Naniniwala ka pa rin ba? Siguradong multo iyan na humihingi ng hustisya. Yung pinuno ng mga sundalo ang pumatay sa kanya, tayo na ang susunod. Habang tumatakbo, nagmamakaawa ang mga bandido kay Kiao Mu na huwag na silang habulin. Kakatakbo pa lang nila ng kaunti, biglang lumitaw sa harap nila ang isang grupo ng mga taong puno ng nakamamatay na aura. Ito pala ang pinuno ng mga bandidong ito. Nang makita ang kanilang pinuno, agad silang umiiyak na tumakbo palapit. Pinuno, tulungan niyo kami. May multo. Ngunit si Kiao Mu ay mas masaya pa kaysa sa kanila. Nagniningning ang kanyang mga mata, mabilis siyang sumugod. Kung ang pag-atake sa isang maliit na bandido ay makakakuha ng bilevel na pagtataya, kung mapatay ako ng hari ng mga bandido, hindi ba't diretsyo na akong A-level? Kakaisip pa lang nito, hindi na niya mapigilan ang kanyang tuwa. Habang tumatakbo, sumisigaw si Kiao Mu. Songhee, ibalik mo ang buhay ng kapatid ko. Ngunit kakatapak pa lang ng kalaban ng isang beses, huminto siya, puno ng pagtataka ang mukha. Esan, ikaw si Songhee, ang hari ng mga bandido. Bakit hindi ka mukhang bandido? Para kang isang iskolar na hindi makabasag pinggan. Ngunit yumuko pa ito at nagpakilala, ako nga ang hari ng mga bandido. Ang apelyido ko ay Wang, pangalan ko ay Songhee. Kakasabi pa lang ng ilang salita, sumuka na ng dugo si Songhee, kinailangan pang sumandal sa puno malapit doon para makatayo. Nang masaksihan ang eksenang ito, nabigla si Kiao Mu at napaatras. Ang pinuno ng mga bandido, isa pa lang nagbabasa ng libro na sakitin. Nagpapanggap ba siya? Sa sandaling iyon, lumapit ang mga tauhan para magsumbong kay Songhee. Pinuno. Siya sabi niya ang pangalan niya ay Kiao Lin, kapatid daw siya ni Kapitan Kiao. Siya pinatay niya yung opisyal ng hukbo. Agad na naging matalim ang tingin ni Songhee, kaya't naging alerto si Kiao Mu. Biglang tumawa ng malakas si Songhee. Haha! Si Kapitan Kiao, tunay ngang isang bayani. Ako'y humahanga sa iyo, kapatid na Kiao. Ang pagpatay mo kay Kapitan Chu ay nagpapakita ng tapang at talino. Kapatid, nais mo bang sumama sa aking Dongshan? Sa magulong panahong ito, sabay tayong gumawa ng malalaking bagay. Sabi niya habang lumalapit at yumuyukod bilang paggalang kay Kiao Mu. Nang makita ito ni Kiao Mu, natulala siya, puno ng tandang pananong ang isip. Gusto mo akong i-recruit? Pinatay mo ang kapatid ko, tapos hindi ka natatakot na maghiganti ako. Tumawa si Songhee. Hahaha. Sa panahong ito, pinapatay mo ako, pinapatay kita. Ano pa ba ang tama o mali? Ang liwanag ng taong ito ay napakasilaw, muntik nang mabulag si Kiao Mu. Ngunit biglang kumilos si Kiao Mu at sumigaw, tama ka. Ngunit ang isang tunay na lalaki, ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa, dapat ay walang kahihiyan kapag yumuyuko o tumitingala. Paano ka makakapagtago sa kabundukan, nagnanakaw para mabuhay? Sa isip niya, iisa lang ang gusto niya, mamatay. Kayong mga bandido, kung ano ang gusto niyong gawin, gawin niyo.
Huwag niyo akong subukang i-brainwash. Ako, si Kiao Mu, isa lang akong walang awang makina na naghahanap ng pagtataya. Kaya, bilisan niyo, patayin niyo na ako. Tulad ng plano niya. Pagkasabi nito, hindi na napigilan ng mga bandido ang sarili at gustong sumugod. Ano bang sinasabi ng isang ito? Minamaliit niya tayo. Hindi ba't nakapatay lang siya ng isang opisyal ng hukbo? Ayaw uminom ng alak na alok, gusto pa ng alak na parusa. Mabait na siyang inaalok ni Pinuno, tapos ganyan pa ang ugali niya. Ito ang ikinasiya ni Kiao Mu. Tama. Magalit kayo. Kapag nagalit na kayo, bilisan niyo nang patayin ako. Ngunit kakangiti pa lang niya ng palihim, pinigilan na ni Song Hee ang mga bandido. Hindi lang siya hindi nagalit, mahinahon pa siyang nagtanong kay Kiao Mu, "Kapatid na Kiao, mahuhulaan mo ba kung saan galing kaming napakaraming bandido?" Sumagot si Kiao Mu, "Ang pamahalaang mapang-api ay mas mabangis pa sa tigre. Ang Yan City, tagtuyot at kahirapan. Lahat kayo ay mga biktima ng kalamidad na tumatakas." Nang mabanggit ito, naalala niya na ang katawang ito niya ay dati ring isang pulubi na namatay sa gutom sa tabi ng daan. Nang marinig ang sagot na ito, biglang naging interesado si Song Hee. Inuulit-ulit, ang pamahalaang mapang-api ay mas mabangis pa sa tigre. Ang pamahalaang mapang-api ay mas mabangis pa sa tigre. Ang mga salitang ito ni kapatid na Kiao ay talagang napakaganda. Sa magulong panahon, ang paghahanap ng ikabubuhay ay talagang hindi madali. Ang mga kayamanan ay kasing taas ng bundok, ang iyong puso ay malalim at malawak. Kahit hindi nakikita, pinapahirapan nito ang mga tao sa paglakad. Basag na ang mga butod. Hinugot ni Song Hee ang espadang hawak niya, itinutok kay Kiao Mu. Ako, si Song Hee, hari ng mga bandido, handang maging bandido para buksan ang mga bundok na ito. Kapatid na Kiao, tatanungin kita ulit. Handa ka bang sumama sa akin para maghanap ng daan para mabuhay ang mga mamamayan? Biglang natahimik ang paligid. Si Kiao Mu, mula simula hanggang wakas, ay nanindigan sa kanyang sariling prinsipyo. Ngunit tumatanggi ako. Ang tinatawag na mas malakas ang gawa kaysa salita. Kayo ba ay mga bandido o mga revolusyonaryo? Sa huli, depende iyan sa inyong pagkatao at mga kilos, hindi sa mga islogan. Hindi pa rin sumusuko si Song Hee. Kung hindi tugma ang pangalan sa katotohanan, kapatid na Kiao, huwag kang mahiya, pumunta ka mismo sa aming kampo para tingnan. Nang marinig ito, agad na pumayag si Kiao Mu. Naisip niya, si Wang Song Hee, kahit sinasabi niyang inaakit niya ako, basta pumunta ako sa kampo nila at malaman ang kanilang taguan, tapos tatanggihan ko sila, tiyak na hindi nila ako hahayaang umalis ng buhay. Mamatay na naman ako. Hirap na hirap siyang pigilang tumawa ng malakas. Kakaisip pa lang na mamamatay na siya sa kamay ng hari ng mga bandido, nanginginig na siya sa tuwa. Isang sandali ang lumipas, dinala na si Kiao Mu sa kampo ng mga bandido. Ngunit sa halip na sabihing kampo ng mga bandido, mas angkop sigurong sabihing isa itong nayon sa bundok. Nang makita sa daan ang mga matatanda at bata, nagtaka si Kiao Mu. Tumingin si Song Hee sa mga tao, puno ng damdamin ang kanyang mga mata. Lahat sila ay mga kaawa-awang walang tahanan. Kapag nakakasalubong namin sila, dinadala namin sila rito at inaayos ng maayos. Ang Yan City, mukhang maunlad, ngunit sa katotohanan, isa lang itong ilusyon na nilikha ni punong lungsod Guyan. Ang mga taong palaboy sa lungsod, lalaki man o babae, matanda o bata, lahat sila ay pinalayas niya palabas ng lungsod. Ngunit ang pagdurusa ng mga mamamayan ay hindi kasalanan ng iisang tao. Pagkatapos ng pagkatalo ng Marshal Saint, humina ang swerte ng bansang dakilang yan. Ang emperador ay walang ibang ginawa kundi suyuin ang mga immortal, wala na siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga mamamayan. Ang mga opisyal sa ibaba ay lalo pang nakikipagsabuatan sa mga kaaway. Naging interesado si Kiao Mu sa kwento tungkol sa mga immortal. Noon, may narinig na rin ako tungkol dito, pero hindi ko pa nakikita. Ginoong Wang, maaari mo bang sabihin ng mas detalyado? Sumagot si Song Hee, sa tindig mo, ang ginagamit mo ay ang longevity fist. Siguradong isa ka sa mga natitirang dugong bughaw ng pamilyang Kiao. Pero hindi ka pa nakakakita ng immortal? Pagkasabi nito, agad na pumasok sa fighting mode si Kiao Mu. Alam mo ang longevity fist? Isa ka bang miyembro ng Gujai Hui? Lumapit si Song Hee para magpaliwanag. Ang longevity fist ay may pambihirang pinagmulan.
Hindi lang mga miyembro ng Gujai Hui ang makakakilala sa porma ng iyong kamao. Kapatid na Kiao, hindi ito ang lugar para mag-usap. Sumunod ka sa akin. Makalipas ang ilang sandali, sa isang templo sa Nayon, itinuro ni Songhi ang isang estatwa at ipinakilala, ito ang immortal. Nang makita na isa lang itong napakaordinaryong estatwa, hindi masyadong naniwala si Kiao Mu, nagtanong ulit para makumpirma. Ayon kay Songhe, ito ay isang Taoistang naglilinang ng immortalidad. Sa kasalukuyang panahon, lahat ng templo ng Taoismo ay sumasamba sa mga immortal. Biglang tumanggap ng napakaraming bagong kaalaman, pakiramdam ni Kiao Mu ay sasabog na ang utak niya. Jason, ang mundo ng paglilinang ng immortalidad, mataas na antas ng martial arts. Biglang naging totoo ang pakiramdam. Yung pakiramdam na parang nasayang lang ang buhay ko sa mahabang panahon, ano ba ito? Ang mga martial artist at mga naglilinang ng immortalidad, talagang napakalaki pa rin ng agwat. Ang Aaron Crotch Gong ko, kapag perpekto na, makakalaban kaya ako. Habang si Kiao Mu ay tulala, nagpatuloy si Songhi sa pagpapaliwanag. Sa katotohanan, ang mga immortal at mga tao ay iisa lang ang pinagmulan. Ngunit ang mga immortal ay nasa itaas, hindi nila itinuturing na kapantay ang mga mortal. Pinapalaki nila ang lahi ng tao, nagtatanim ng mga espiritual na halaman, naglilinang ng mga espiritual na lupain, nangangalap ng mga mananampalataya, at ninanakaw ang enerhiya ng mga nilalang. Sa katotohanan, hindi nila kailanman pinoprotektahan ang mga mortal, itinuturing nilang parang alagang hayop ang mga mortal. Kung may anumang pagsuway, agad silang papatayin. Ang nakakatawa, ang mga mortal ay ginagawang alipin ng hindi nila nalalaman. Mula pagsilang hanggang kamatayan, sila ay mga yaman lamang sa kamay ng mga immortal. Nang marinig ito, biglang naalala ni Kiao Mu ang isang pamilyar na eksena mula sa kanyang nakaraang buhay, napuno siya ng galit. Anong klaseng kapitalistang pag-ugali ito? Malakas ang pakiramdam ng pagpapalit-palit. Yung ako sa nakaraang buhay na kumuha ng fubao, benepisyo kapalaran, nagsimula ng magalit. Ang mataas na kita ay may kasamang mataas na panganib. Para makuha ang pinakamataas na ranggo, hindi maiiwasan ang isang labanan sa mga immortal. Sistema, kapag nakaharap ang mga immortal, anong antas ang maaabot ko? Subukan kaya natin? Pagkatapos mag-isip, agad na kumilos si Kiao Mu, sumugod diretso sa estatwa. Ipinanganak tayo para maging malaya. Sino ang nangangahas na maging mataas at makapangyarihan? Ginamit niya ang buong lakas ng isang suntok, diretso sa mukha ng estatwa. Sisirain ko ang estatwa mo ng immortal. Kung magaling ka, tamaan mo ako ng isang kidlat. Ngunit hindi pa niya nahahawakan ang estatwa, hinarang na siya ni Songhi gamit ang isang lumilipad na espada. Matagumpay na napigilan ni Songhi ang kalokohan ni Kiao Mu, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit, lintik. Ang lumilipad na espada ay lumipad patungo sa estatwa, tumusok diretso sa ulo ng estatwa ng immortal. Ganoon na lang, sumabog ang ulo nito. Ang altar ay natumba rin ni Kiao Mu. Hindi nagtagumpay sa paghahanap ng kamatayan, galit na galit si Kiao Mu. Inilapit niya ang mukha kay Songhe at nagtanong, hindi ba't sinabi mong hindi mabuting bagay ang mga immortal? Bakit mo ako pinigilan? Isa pa, yung ginamit mo kanina, pamamaraan ng immortal iyon, hindi ba? Sa sandaling ito, walang tigil sa pag-ubo ng dugo si Songhe, pinipilit magpaliwanag. Kapatid na Kiao, huwag kang magkamali. Nag-aaral lang ako ng mga pamamaraan ng mahika, hindi ako naglilinang ng immortalidad. Ang tinatawag niyang pag-aaral ng mahika ay para kontrolin ang mga immortal. Itong immortal na ito talagang dapat mamatay. Gusto ko pang mawala ang lahat ng immortal sa mundo. Kaya lang, kapatid na Kiao, medyo naging padalos-dalos ka. Ang pagsira sa estatwa ng Diyos ay maaaring magdulot ng paghihiganti mula sa mga immortal, kahit na parusa mula sa langit. Si Kiao Mu, hindi lang hindi natakot, dumura pa at nagbanta, ito mismo ang epektong gusto ko. Pinakamaganda, tamaan agad ako ng isang kidlat. Nang marinig ito, nainis si Songhi hanggang sa dumugo ang kanyang 7 butas, isang ekspresyon para sa matinding galit. Kapatid na Kiao, hindi ka ba talaga natatakot sa mga immortal? Ang eksenang ito ay medyo ikinatakot ni Kiao Mu, dali-dali siyang nagpayo. Sige na, huwag kang magalit. Ang dugo mo, hindi na mapigilan ang pag-agos. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin, mag-iingat na ako sa susunod. Balik tayo sa usapan.
Kung pati ikaw ay gustong maglinang ng pamamaraan ng immortal at labanan ang mga immortal, hindi ba't nangangahulugan iyon na sarado na ang landas ng martial arts? Naramdaman ni Kiao Mu ang labis na panghihinayang dahil wala man lang siyang nahawakang isang teknik ng paglilinang ng immortalidad. Nang mabanggit ang problemang ito, nag-analisa si Song He. Ang martial arts ay nagpapahalaga sa katawan, ang mga immortal ay nagpapahalaga sa kaluluwa. Kung talagang pag-uusapan kung sino ang mas mataas, ang martial saint, ang pinakamalakas na martial artist sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay kayang makipaglaban sa mga immortal. Ngunit hindi pa rin siya umabot sa tuktok ng pagiging martial artist. Pero, sa totoo lang, walang tuktok ang martial arts. Ang mga immortal ay malakas hindi lang dahil sa kanilang mga pamamaraan, kundi dahil din sa kanilang mahabang buhay. Kahit walang gawin ang isang immortal, kaya niyang hintaing mamatay ang isang mortal. Ngunit ang paglilinang ng immortalidad ay mas nagpapahalaga sa likas na talento, hindi lahat ay pwedeng maglinang. Isa pa, mabagal ang pag-unlad ng antas sa paglilinang. Bawat pag-urong para maglinang ay tumatagal ng 5 hanggang 100 taon. Ang bilis ng paglilinang sa martial arts ay mas mabilis kumpara sa landas ng immortalidad. Kung sa mundong ito ay magkakaroon ng mas maraming malalakas na martial artist, kung ang mga nasa tuktok na martial artist na iyon ay kayang lampasan ang limitasyon ng buhay, bakit pa tayo mag-aalala na hindi natin kayang ibagsak ang pamumuno ng mga immortal? Habang lalong nagsasalita si Song He, lalo siyang nagagalit, walang tigil ang pag-agos ng dugo. Si Kiao Mu, sa isang tabi ay inaalo siya, sa kabilang tabi naman ay pinoproseso ang mga bagong kaalamang natanggap. Kung ganoon, ang longevity fist pala talaga ang daan palabas para sa mga naglilinang ng martial arts. Hindi nga maikakailan na ito ay isang kayamanan ng pamilya ni Ateksu. At ako ngayon, mayroon pang sistema ng muling pagkabuhay na sumusuporta sa akin. Maaari akong umasa sa pinakamabilis na bilis ng paglilinang para maabot ang tuktok ng martial arts. Kapag isinama pa iyan sa lakas ng mahabang buhay ng longevity fist at ang aking walang kamatayang katawan, ano pa ang pinagkaiba ko sa isang immortal? Nang maliwanagan ang isip, nagpakita ng anyong dalubhasa si Kiao Mu. Ang pagiging immortal, bakit kailangan pa ng libu-libong taon? Makipagsapalaran lang tapos na. Biglang naramdaman ni Song He na ang taong ito ay medyo siraulo, baka nagkamali siya ng pagkakakilala. At si Kiao Mu, pagkatapos mangarap, nagtanong naman tungkol sa kanyang likas na talento sa paglilinang ng immortalidad. Total, mga bata lang ang pumipili, siya naman gusto niya lahat. Itinulak siya ni Song He palayo, iisa lang ang sinabi, kung walang espiritual na ugat, hindi maaaring maglinang ng immortalidad. Nang marinig ito, maingat na tumingin sa paligid si Kiao Mu. Nang makumpirma na walang tao malapit, inilapit niya ang tenga kay Song He at bumulong, kung gayon, matanong ko lang, Ginoong Wang. Ang Iron Crotch Gong ko, perpekto na. May tuturing na ba iyong Iron Spiritual Root? Habang sinasabi ito, ibinaba niya ang kanyang pantalon para ipakita ang ebidensya doon mismo. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang pikayamanan ay napakasilaw, hindi makatingin ng diretsyo si Song He. Bakal na espiritual na ugat. Patawarin mo ang aking kamangmangan, hindi kita matutulungan. Pakitago na agad ang iyong banal na kagamitan. Talagang wala nang masabi sa binatang bida na ito. Tinakot niya si Song He kaya naghanap ito ng dahilan para umalis. Kapatid na Kiao, kung wala nang ibang problema, malaya kang umalis. Nang marinig ito, nagtaka si Kiao Mu. Saan ako pupunta? Hindi ba't gusto mo akong i-recruit kanina? Hindi makatingin ng diretsyo si Song He, tumalikod at nagsalita, alam kong si kapatid na Kiao ay may malasakit sa mundo, matapang at makatarungan. Ang maliit kong templong ito ay hindi kayang maglaman ng isang tunay na estatwang tulad mo. Ganoon ang sinabi niya, pero sa totoo lang, natatakot siyang masyadong padalos-dalos si Kiao Mu. Kung mananatili ito sa tabi niya, baka masira pa ang matagal na niyang pinaplanong malaking bagay. Sa sandaling ito, naningkit ang mga mata ni Kiao Mu, itinuro ang problema. Pero, kung papakawalan mo ako, hindi ka ba natatakot na malantad ang lokasyon ng kampong ito? Hindi mo ba iisiping patayin ako para manahimik? Nawala ng pasensya si Song He, nanginginig sa galit, ngunit pinilit pa ring bumiti. Si kapatid na Kiao ay hindi gagawa ng ganyang bagay. Isa pa, nagambala na namin ang mga sundalo, balak na naming lumipat sa ibang lugar. Nang marinig ito, walang pag-aatubiling umalis si Kiao Mu.
Sige, hindi ko na aantalahin ang iyong malaking gawain. Kung may pagkakataon, magkita tayo ulit. Kalahating araw na siyang nagsasalita, hindi pa rin namamatay. Medyo naiinip na si Kiao Mu, gusto na niyang bumalik sa Yan City para dumalo sa sarili niyang burol. Sa sandaling iyon, narinig ni Kiao Kangsu ang ingay sa labas, lumabas siya para buksan ang pinto. Ang nakatayo sa harap ng pinto ay si Young Master Gu pala, kasama ang mga alagad na may dalang kabaong. Binibini, kami po ay mga tauhan ng anak ng punong lungsod. Si Kiao Mu, bayaning nilipol ang mga tulisan. Si Binatang Guo, bilang kinatawa ng punong lungsod, ay naparito para makiramay sa mga naulila. Nang makita si Kiao Kangsu na napakaganda, napuno ng inggit si Young Master Go. Napakaganda mong lumaki. Sayang babae ka at bulag pa. Hindi naintindihan ni Kiao Kangsu ang ibig sabihin, nagtanong tungkol sa kalagayan ni Kiao Mu. Si Kiao Mu, kumusta na siya? Bakit hindi pa siya umuuwi? Ngumiti ng masama si Young Master Go. Kiao Mu, patay na siya. Biglang tumanggap ng masamang balita. Pinilit ni Kiao Kangsu na magpakatatag at nagtanong pa, patay na? Anong ibig mong sabihin? Si Young Master Go ay nakangiti pa rin na parang bulaklak, itinuro ang kabaong. Iyon nga, patay na. Hindi makapaniwala si Kiao Kangsu, biglang napaatras, isasara sana ang pinto. Hindi ako naniniwala. Hindi mamamatay si Kiao Mu ng ganito kadali. Ngunit hindi pa niya na isasara ang pinto, hinarang na ito ni Young Master Go. Ah, kasalanan ko. Dinala ko na pala rito ang bangkay ni Kiao Mu, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Sabi niya habang hinihila ng malakas si Kiao Kangsu patungo sa kabaong. Ikaw ang naulila ni Kiao Mu, kailangan mo pa rin kumpirmahin, ha? Hindi nakapalag si Kiao Kangsu, idiniin ang kanyang ulo sa loob ng kabaong. Ay, nga pala, hindi ka nakakakita. Hayaan mong ilarawan ko sa iyo ang itsura ni kapatid na Kiao ngayon. Ang apat na paa ni Kiao Mu ay bali lahat. Sa katawan niya, mayroon siyang hindi bababa sa 50 sugat mula sa kutsilyo at palaso. Ang mukha niya, lalo na, halo-halong laman at dugo, hindi na makayang tingnan. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, sinagot na siya ni Kiao Kangsu, imposible. Nang makita ito ni Young Master Go, sumigaw siya, imposible. Impossible. Ito ay pek. Pati kabaong, peke. Ako rin, peke. Lahat, peke. Kung ganyan ang sasabihin ko, mas gagaan ba ang pakiramdam mo? Hinawakan ng mahigpit ni Kiao Kangsu ang pinto, nanginginig ang buong katawan sa galit, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, sa isang lugar malapit doon, ang kalbo ay galit na galit, gustong sumugod. Sobra na. Kailangan kong patayin ang walang hiyang ito. Buti na lang, pinigilan siya ni Lao Huang. Monghe, huwag kang padalos-dalos. Siya si Young Master Go. Wala tayong magagawa. Total, ilang salita lang naman ang kaya niyang sabihin. Pagkaalis niya, tutulungan natin si Binibini na ilibing si Kapitan, tapos bigyan natin si Binibini ng kaunting pila. Pinakamaganda, wag na siyang magdusa pa. Balik tayo rito. Nang makita ang takot sa mukha ni Kiao Kangsu, lalong nasiyahan si Young Master Go. Ganyan lang ba ang reaksyon mo? Hindi ka man lang umiyak. Kung ganoon, magpapalit ako ng paraan para maramdaman mo. Nagpakuha siya ng isang mangkok ng sabaw ng manok, napakasama ng kanyang ekspresyon. Lahat ng tao sa Yan City ay nagkakalat ng balita na si Kiao Mu raw ay matapang at makatarungan. Subukan mo nga kung itong sabaw ng katapangan at katarungan ay may ibang lasa. Ikaw ang magpapakain kay Binibini ng sabaw. Ang tungkod ni Kiao Kangsu ay nahulog na. 3 alagad ni Guo ang umaapi sa kanya. 2 ang humahawak ng mahigpit sa kanyang mga kamay, ang isa naman ay hawak ang mangkok ng sabaw na may balak ipainom ito sa kanya ng pilit. Tinakot nila siya na ang sabaw ay gawa sa mga lamang loob ni Kiao Mu. Hawak ng alagad ang mangkok, idiniin sa bibig ni Kiao Kangsu at sinabing, bilisan mo, inumin mo. Sa isang iglap, nawala ang mangkok ng sabaw sa kamay ng alagad. Mabilis na inagaw ni Lao Huang ang mangkok at siya mismo ang uminom. Pagkatapos uminom, lumingon pa siya, ngumiti ng napakakapanipaniwala, nag-thumbs up at sinabing, binata, ang sarap ng sabaw na ito. Agad na sinipa ni Young Master Go si Lao Huang kaya natumba ito. Minura niya, hayop ka. Sino ka para makipag-agawan sa akin ng pagkain?
Sa sandaling ito, lumapit na ang matandang monghe sa tabi ni Lao Huang at nagsalita, kami po ay mga sundalo sa ilalim ni Centurion Kiao Mu. Si Lao Huang, hindi maganda ang pag-iisip, mahilig lang kumain. Binata, wag niyo na po siyang sisihin. Nang marinig ito ni Young Master Go, lalo siyang nagalit, napakasama ng mukha.